Okay, tapos na ang trabaho. Wala na akong masyado gagawin. So, update tayo ng BTC kahit wala tayong masyado pag-uusapan. So, uh, kahapon ng update natin, no, nasabi ko, nagkaroon ako ng mga emotional trades dito. So, meron ako, punishment sa sarili ko, no? Ang punishment ko sa sarili ko, masasabi ko, um, magbabasa pa rin ako ng charts, pero hindi ako mag-trade, no? So, yung mga high probability trades na kunwari meron tayong some sort of range dito. Ganyan. Actually, ayusin natin ng maayos. Yan. Some sort of range dyan. Papunta dito sa area to. Na meron tayong high probability trade na short dito. Hindi ko tinake, no? Hindi ko tinake. Or more like, hindi ko dapat ititake kasi ayun ang punishment ko sa sarili ko. So, at least mga, ano yan, mga 2 weeks to 1 month siguro kung hindi magte-trade. Para sa, para matauhan ako, para, yung possible profits ko na pwedeng magdamp pa dito sa mga area to, malulungkot lang ako kasi nag-emotional trade ako. So, punishment ko, hindi ako magte-trade. Kahit meron tayong basang matataas na probability trades na pwede mag-short yan or pwede tayong mag-long dito sa mga parts na to, ganyan. Ganun na. So, punta tayo nasa Bitstamp pala tayo, no? Punta tayo ng index. Yan, punta tayo ng index. So, andi dito pa rin yung mga orange lines ko. So, mabilis lang to. Meron tayong pinag-uusapan kahapon na may possibility of dalawang setup ang BTC. Meron tayong 1, 2, siguro turo ko na rin kaya siguro impulsive theory. So, 3, 4, 5. Kasi maiksi lang tong update natin, wala tayong masyado pag-uusapan. So, dagdagan natin ng impulse wave tutorial. Sa bandang huli na lang siguro, unahin na natin yung update. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong ABC nakasunod dito. ABC, ABC. Meron ulit tayong ABC dito. Some sort of A, B, C. Then, may potential na may 5 waves dito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Titignan natin sa 1 art yan, yung 5 waves na to. Hindi siya, ayan, ganyan. Ganyan ang itsura most likely. Kung ganito ang gagawin, bearish to bearish. Kasi etong mga mini waves na to, kung bibilangin natin lahat to, meron tong impulse 1, impulse 2, impulse 3 na malaki paparating, no? 4, 5 kung saan man to pupunta. Or pwedeng pwedeng malaking ABC correction na meron tayong A wave, meron tayong B wave, malaking C wave. Na ganyan So either do sa dalawang yon, bearish yun ang aalabasan. At least sa ABC correction natin, meron tayong corrective move na bullish, no? So, ABC bullish corrective move, then pump ang alabasan, no? Pero kapag naging 5 waves siya na ganito, na 1, 2, 3, 4, 5 kung saan man to paparating, delikado yon kasi ang susunod na tatargetin natin dyan mas malalim. Okay? So, ayun ang isa nating kailangan bantayan ang potential na baka tapos na tong sabihin natin first or A wave, then ABC completion, then magdadump. Possible yan Kapag hindi naman ganoon, balik tayo sa 4 hours. Pag hindi ganoon ang kakalabasan naman, ganito ang wave counts natin. So, hindi natin sure kung kung 5 waves tong dump na to. Kasi meron tayo sa, kunwari, sa Binance. Binance ba yun o Coinbase ba? Coinbase, for example, ito sa Coinbase, meron tayong higher high dito, meron tayong lower high dito. Ibig sabihin, ang start nito banda dito. So, may possibility na meron tayong possible na A, B, C dito, ganyan, na mabibilang natin to as 5 waves din. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 para sa C wave. So, pares lang siyang ABC correction pa rin. Pwede rin masabi natin 1, 2, 3, 4, 5 pa rin to. So, ganun pa rin, Excuse me, medyo bloated ako ngayon na kakakain ko lang kasi at tuminom ako ng soft drinks. Kakalabasan, marami pa rin base to, no? Dalawa pa rin ang base dito na potential corrective move tong structure na to, corrective moves yung structure na to, then magpa-pump. Pwede ring impulsive move itong unang move na to, then
corrective move to, then magda-dump, no? So papakita natin yung bullish wave, balik tayong index. Kapag bullish wave, ito ang high natin sa index, no? Ang kakalabasan, hindi 5 waves to. Pwedeng masabi 3 waves lang to. Kasi masyadong mabilis tong dump na to. Ito masyadong mabilis to, no? So pwede natin masabi baka A, B, C corrective move to. At ang kakalabasan, after nito magkakaroon tayo ng isa pang ABC dito, ABC. Teka, tama ba to? Oh, tama. So ganito ang itsura, no? Meron tayong A wave na 5 waves dito or 3 waves dito, di natin sure, pero most likely 3 waves kung ganito ang gagawin nating ABC. Then B wave, then C wave na some sort of flat correction, pwede natin masabi. Na sa loob nito meron tayong ABC. Yan, ganyan. Tapos meron tayong 5 waves sa C wave. So ang C wave, madalas 5 waves lagi, no? Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So ang kalabasan, after nun, dun tayo magpa-pump. Magpa-pump tayo potentially to higher target. So makikita natin yung mga na-drawing ko ditong mga levels, no? Almost perfect na lagi. Na-wick down, nag-close above. Na-wick up. Yan. Makikita natin itong mga to, no? Yung 41,150 dito sa area to, nasa na yun? 41,150. Winick down niya lang, then pinump niya na matindi, no? Yung invalidation level natin ng dump, na kapag na-break to, magkakaroon ng massive pump. Nagkaroon nga ng massive pump, no? So napakaganda ng impulse wave theory. So ang expect natin dito, magkakaroon tayo ng minimum target. So kung ito ang third wave ng malaking ito, so meron tayong malaking movement dito, no? Yan, zoom out na tayo ng bilis. Meron tayong leading triangle 1, 2. Meron tayong, ito yung una kong number 3, yung potential number 3. Pero kung hindi dyan at dito pa yung number 3, pwede natin ma-expect dito ang number 3 at dito pa lang ang fourth wave. Okay? At meron pa tayong fifth wave dito banda. So, double check natin yan in Fibs. Ang target ng fifth wave sa Fibonacci, 1.272, umaabot din ng 1.618. Madalas 1.272 lang. So, dito hanggang dito, makikita natin, meron tayong levels dito sa 1.272 hanggang 1.618 or golden pocket, no? Meron tayong 46k area up until 47,500 or 600 area, no? Kung magpa-pump tayo, kailangan ma-break to. Ito. Kailangan ma-break yan. At syempre, kailangan rin ma-break to, no? Yan. So, papakita natin do sa bandang, ano nga bang value na? Nakalimutan ko agad. Ito, hanggang dito. 40, ang pinakauna 45,600 area, no? Or basically parang 45,500. Ayun ang isa sa mga target ko. Hanggang 47,500. So, recap lang to ng mabilis. Meron tayo sa monthly time frame na level. Sa alisin ko lang to mga drawing natin dito. Burahin natin lahat. Meron tayong level dito 45,500. Sa weekly meron tayo around ano ata to. Ito, no? Dito sa area to, candle closes 46,800, no? So basically ando dun sa area ng 1.272 hanggang 1.618 to. Yung 1.618 natin bandang 46k, no? Or mga ganun, basta dun sa area ngayon. At kung lalagpas tayo, dito tayo banda sa 48k, no? Pwede pa tayo mag-wick up dito para kunin ang liquidity nito, then babagsak tayo. Okay? So mapapansin natin dito rin sa 4 hours, babalik tayo. Minabadali ko, no? Kasi daming beses nating nag-update na sasabihin ko mabilis lang yung update, pero mahaba yung updates ko, no? So meron tayo dito potential bearing failure dito, no? Potential, napakaliit nga lang nito ang problema. Okay? Napakaliit, no? So makikita natin dito, zoom in tayo, napakaliit na week up nito. Possible na nagkaroon ng bearing failure, pero masasabi ko hindi siya malakas na indication na matinding dump. So dapat medyo malaki yung wick up niyan, or at least mga ganto yan. Mga ganyan dapat kalalaki yung wick niyan na para masabi natin, okay, nagkaroon tayo ng bearing failure na successful. Pwede natin masabi successful to, pero masasabi ko yung liquidation dyan medyo mahina lang. So ang kakalabasan, magkakaroon pa tayo ng reaction. Yan, nagkaroon tayo ng reaction, pero ito part na to pwedeng mag-pump. So titignan natin to, meron tayong some sort of diagonal dyan. Excuse me.
sa nakikita ko mukhang ano to, no, mag-aaroon tayo ng zigzag correction. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Then meron tayong A, B, C dito. Then mag-aaroon na naman tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 potentially. At baka matest na naman natin itong mga area to. Yan, mga area yan. Baka matest natin yan dyan sa mga yan, or pwedeng possibly dito sa mga area to. Hindi natin sure, hindi natin sure. Pero nasa bandang ilalim tayo ng range nito, no? May range tayong ganyan, may range tayong ganyan. Na kapag sa basic trading lang, kapag nasa taas, bearish. Kapag nasa ilalim, bullish. So kapag andi dito na banda, medyo mag-flip bullish tayo. Kasi may possibility na mag-bounce, no? Labasan. So ayun ang trading idea natin kung papasok dun sa dito sa mga area to. Drawingan nyo na lang, hindi ko masasabi yung perfect na value nito kasi diagonal level to, no. Kung gusto natin i-check sa fibs nito, ang kakalabasan, meron tayong C wave dito. Actually, kung hindi pala C wave to, no, ano pala to, no. Kung magiging first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave sa pataas to, ang itsura nito parang ganito. So meron tayong first wave, meron tayong 0.5 minimum target to, pwede na mag-pump to, no? Pwede nag-pump, pero makikita natin 5 waves to. So most likely baka meron pang lower targets to. So ang maximum target niyan nasa 0.88. Pero ang madalas sa target ng second wave, so may potential second wave to, no? Ang madalas sa target niyan 0.5 at 0.618. Minsan pupunta ng 786 at ang final na move niya yung 0.88. So possible na pumunta tayo ng 0.88 tsaka pa siya magbabounce, pasok pa rin siya sa basic way of trading ng support resistance na ganito. Okay? So ganito ang gagawin niya, na kung babagsak ng malalim ng dito banda, kung i-retest niya ulit yung ilalim. Okay? Kapag nag-break, invalidated agad yun. Masasabi ko, lalo na kapag na-break niya to, invalidated, kailangan makita natin mag-close below dito. Mag-close below dyan, para masabi natin, okay, hindi to nasaan ba yun? Hindi ito ABC correction na ganito, na ABC. Labasan, hindi natin masasabi na ABC correction lang to kasi na lower low niya ang C. So ibig sabihin may chance na, or more like dito pala, no, yung low pala nito, no? Kasi para masabi natin invalidated, yung A madalas yung ini-invalidate. Pero yung C wave isa na rin yun, no? Kasi pag nag-lower low doon, masasabi natin, okay, parang kakaiba tong, hindi dapat nagbe-break tong C wave, no? Kapag na-break to, expect natin magkakaroon tayo ng lower targets. Okay? So, impulse wave theory. Tapos na yung update natin, no? Ganun lang, basic lang. Dito sa mga area to, bearish, bullish. Basic na basic. Okay? Dito, pag nag-retest, pwede tayo maging bullish, potentially, mag-pump. Then, etong mga take profit area yan, take profit area, at aabot tayo potentially, kung magbe-breakout tayo ng level na to at ng level na to, bandang 46k or 45,500 hanggang 47k area, 48k, no? So, ayun lang ang update natin sa BTC sa ngayon. Double check na natin ang DXY, S&P, goods naman sila. Ang DXY medyo may konting bounce na siya, no? So, double check natin kung gusto natin, medyo may konting bounce na siya, nagkaroon siya ng malaking dump. May structure to na may potential na 1, 2, potential 3 pataas na recovery, hindi natin masasabi. Pwedeng ABC correction lang to, na ABC, then magdadump ulit. Possible yun, no? So, balik tayong DXY tuloy, index. So, pakita ko lang yung yung impulse wave theory. Pinaka basic lang, meron tayong dalawang kailangan tandaan sa impulse wave theory. So, tingin tayo na magandang example. Ito, no, meron tayong complete 5 waves dito. So, hindi mo kailangan ng indicator sa impulse wave theory. Ang masasabi ko, mas maganda kung ikaw ang nagdo-drawing mismo ng impulse wave theory. So, ito lang yung pag-aaralan natin. 1, 2, 3, 4, 5 at itong ABC. Itong ABCDE, WXY, WXYXZ, medyo nasa advanced to, pero hindi ko masyado ginagamit to. Yung ABCDE minsan nagagamit ko, yung WXY tsaka yung WXYXZ bihira ako gamitin. Okay? Pero may mga may mga chances na nangyayari siya. Medyo mababa lang sa tingin ko, kasi ito laging 3 waves tong WXY na to tsaka WXYXZ na to. Madalas puro 3 waves sa loob, no? So kung makakahanap tayo ng ganyan, hindi ko alam kung saan ako makakahanap actually.
Next time natin pag-usapan yun siguro kung may extra time pa tayo. So ang pinaka-basic, kapag sinabi nating impulse wave theory, meron tayong 5 impulses at meron tayong 3 corrective moves na opposite direction. So ang una, ang first wave, ito tinatawag na impulse 1. Ang number 2, corrective move 2. Corrective move to Ang number 3, impulse. Ang 4, corrective move. Ang 5, impulse. Okay? So sa loob nitong mga to, meron ding mga impulses sa loob diyan at mga corrective moves sa loob diyan. So kaya sinasabi ng mga tao, hindi tayo magpa-pump ng straight to the upside, hindi rin tayo magda-dump ng straight to the upside. I mean to the downside, sorry. Gumagalaw ang market in waves. Ganyan. Waves. Gumagalaw ang market in waves. Ganyan. Okay? So, ibig sabihin, every pump may dump. Every dump may pump. Okay? So, dito sa loob ng 1 na to, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 complete first wave. So, may tinatawag na macro first wave. Meron tayong mini first wave, no? So ito, mga waves dito sa loob, mini waves ng 1 wave to. Okay? Sa second wave, madalas ang second wave at fourth wave almost parehas madalas. Ang kakalabasan, depende siya sa itsura ng corrective move niya. Meron tayong mga iba't ibang klaseng corrective moves, no? So meron tayong tinatawag na zigzag correction. Mahaba tong corrective structures na to, na kailangan nyo na i-google to, masasabi ko kasi mahaba to. Meron tayong kunwari zigzag correction na 5-3-5, na meron tayong 5 waves down, 3 waves up, 5 waves down. Okay? Kung titignan natin sa loob nito, meron tong some sort of, actually mukhang ano to, no? Mukha tong, dito papasok yung Elliott triangle wave na ABCDE. Meron tayong mukhang triangle wave dito na ganyan. Actually mali ito. Ito to, yan. Drawing ko muna, triangle wave na ganyan. Meron tayong some sort of pwede natin masabi na parang ano to, no? Parang parallel channel lang to. Pero sa loob niyan meron tong some sort of 5 waves na A, B, C, D, E. So makikita natin yung yung alisin ko lang to makikita natin yung kung ilang beses siya bumabalik ng top at bottom. So eto, di ko masasabi, pwede natin masabi ganyan yan, no? Pero sa loob kasi ng ABCDE na to, mayroong 3 waves kasi diyan. Kunwari ito, no? Yung A wave na to, 3 waves to. 1, 2, 3. Dito sa B wave, 3 rin yan. So ayusin natin ito na ganyan. Meron din sa loob diyan 1, 2, 3. At dito sa C wave, 3 rin yan. 1, 2, 3. Ayan, no? So ibig sabihin dito banda yan. Then kakalabasan, meron na namang 1, 2, 3. At meron na naman tayong 1, 2, 3. Okay? So ganun ang ang triangle wave, no? Actually baka dito pa to, no? Basta ganyan ang itsura niyan, na meron tayong triangle wave of some sort dito na pwede masabi baka baka expanding wedge kung titignan natin sa regular chart to. Mukha siyang falling wedge, no? Mukha siyang falling wedge sa regular chart. So pag naka-logarithmic, nagiging parallel channel siya. Kaya yung mga parallel channel minsan mukha siyang hindi triangle, pero kung iibahin mo yung view, falling wedge to, no? Falling wedge. Nakalabasan. So meron tayong some sort of move dito. Actually mali pala to, no? Hindi triangle wave, or more like hindi dapat triangle wave ang gamit natin dito, dapat impulse wave theory. Kasi sa ang tama pala dapat dito A wave, B wave, C wave to, no? Basically pares lang naman to, A, B, C, D, E sa 1, 2, 3, 4, 5, almost pares lang to, pero dapat kapag ganito ang itsura na A, B, C, D, E, dapat nagpa-pump na to ng malakas, ganyan. Nagpa-pump na ng malakas. Pero pag may continuation to the downside pa, ang tamang lagay dito dapat 1, 2, 3, 4, 5. Lang yan, no? Maliit lang na correction yon, maliit na
pinagkaiba lang yan, yung number lang yung pinagkaiba dyan, yung A, B, C, D, E, letter lang yun, ito, numbers to, no? Pero para maging technically correct tayo, aayusin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5. Then, meron tayong A wave dito. A wave, B wave, meron tayong some sort of 1, 2, 3 dyan. Then, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3. Makikita natin tong napakaliit na wick down na to, no? Na magkakaroon tayo ng corrective move dito. Then, dito na naman, yan. Potential. Ito ang 1, 2, 3, 4, 5 ng C wave. Okay? So, meron tayo A, B, C. Okay? So, tapos na tong tong corrective move B, number 2 pala, sorry. Corrective move 2. Ganon din dito sa number 4. Ganon din dito sa number 4. A, B, C correction lang rin. So, mapapansin natin, pwede tayo makabuo ng A, B, C. Which is, dito sa C wave, meron tayong 5 waves ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Lower low. Okay? So, ganun lang kasimple ang corrective move. Ang ABC lagi nagko-consist ng 3 waves. Sa loob ng waves na yon, ang C wave madalas 5 waves. Okay? Laging 5. Di ko sure kung lagi ba, no? Kasi may mga C wave na 3 waves lang ata, pero WXY, XZ na yung mga types of correction ata ang ganun. Hindi ko matandaan, pero pag sa mga corrective move na zigzag, ganito ang zigzag, zigzag. Kaya siya, ganito ang itsura kasi mukha siyang zigzag. Ang C wave laging 5 waves. Okay? Ang sabihin natin, ang corrective move na flat correction, yung flat, kaya siya flat correction kasi ganito ang itsura niya, ganyan. Flat correction, 3 waves siya, no? 1, 2, 3, ganyan. Flat correction, ito 5 waves din. Then magpa-pump. Ganun din kapag baliktad naman, na sabihin natin, corrective move na pa-bearish na ganito, A, B, C, ganyan, pabaliktad naman na flat correction, then magdadump. Ganun pa rin yun. 5 waves pa rin yan. Okay? Meron din tayong mga ibang types of correction na pataas yung correction. A, B, C. Then magkakaroon tayo ng some sort of, teka lang, tama ba to? Baliktad pala ata to, no? Ganito pala yan. A, B, C, ganyan pala. Okay. So, ganyan ang structure ng bullish corrective move. Biglang magpa-pump, no? Biglang magpa-pump. May mga ganong klaseng correction. Ang tawag dyan, running flat correction. Okay? Running flat correction ang tawag, ha? Kapag ganon din, kapag kaso pabaliktad nga lang, A, B, C, pabagsak, ganyan, meron tong potential na dump pa. Ito ang running flat correction na pa-bearish. Okay? Kakalabasan, okay? Meron din yung mga expanded flat correction or irregular flat correction. Meron tayong kung pa-bullish, A, B, lower low, higher high, then magda-dump, no? Kaya itong part na to pwedeng masabi baka ganun talaga yon na meron tayong potential na A, B, C, then magpa-pump, no? Kakalabasan. So kung titignan natin yan, pwede tong mag-pump ng matindi kapag ganito ang corrective move. Ano nga lang to, no? Pa-bullish to. Ito pa-bearish tong dinrawing ko dito. So do-drawing ko yung pa-bullish dito. Meron tayong A, higher high, lower low, pump. Okay? So may possibility na ganito ang ginagawa ng BTC rin, no? Ganito ang ginagawa ng BTC na kaya tayo nagpa-pump ng ganito. Okay? Ibig sabihin hindi ito ang 4, hindi rin ito yung 5. Magkakalabasan dito ang 4 at 5. Okay? So anyway, ano pa ba? Mga rules ng impulse wave theory, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Ang first wave almost identical. Hindi naman almost, madalas lang medyo identical siya sa fifth wave. Medyo identical, ha. So ang natatandaan natin dito yung mga quick notes na kailangan yung i-take. Ang first wave at ang fifth wave madalas magkakamuka or madalas medyo identical, yung tipong magkakaparehas. Pero
mas probable na ang fifth wave mas malaki ang push kaysa sa first wave. Okay? Mas probable. Ang pinaka-importanting rule sa impulse wave theory, kailangan ang third wave para masabi natin meron tayong impulse wave theory dyan na 5 waves up or 5 waves down. Kailangan ang number 3 ang pinakamalaki lagi. Kailangan ang number 3 ang pinakamalaki lagi. Okay? Isa pang rule sa impulse wave theory, ito, yung mga sinasabi ko, kailangan nyo ilista to. Ang number 1, hindi pwede na-overlap ng number 4. So kapag gumanto ang number 4 dito, invalid to. Invalid, hindi impulse wave theory yan. Okay? Meron tong some sort na sinasabi, baka corrective move to. Baka corrective move, makikita natin ang expanding wedge. Madalas kapag may expanding wedge, nagda-drop yan ng malakas. Okay? Kaya hindi pwede tong type of impulse wave theory na to kapag nag-overlap ang 4 sa 1. Okay? Bawal yon. So, paano ko na-call tong mga andi dito sa area to, no? Yung yung 2 days ago ata yun na almost perfect accuracy dito, no? Meron tayong A-wave, meron tayong B-wave, C-wave, that's saan siya mag-i-invalidate. So, meron tayong, for example, meron tayong price dito na mukha siyang A, B, C, at ang movement ng price natin mag-aaron tayo ng move to the downside kunwari na ganyan. Kasi ang ABC pwede tong maging 1, 2, 3. Okay? Pwedeng maging 1, 2, 3 to. 1, 2, 3. Lalo na kapag zigzag correction siya. Kasi ang zigzag correction, kung tatandaan natin, 5, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then meron ulit tayong 1, 2, 3, 4, 5. Lalagyan natin ng ABC. A, B, C. Etong structure na to, pwede rin mangyari yan sa impulse 1, 2, and 3. No? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Pwede rin mangyari yan. Ka-copy-paste ko lang to. Copy-paste. Yan. Parehas sa parehas yan. Ganyan. Copy-paste. Parehas sa parehas lang yan dyan. At ito, parehas sa parehas lang yan dito sa yan. Parehas sa parehas lang yan dito. Ang ABC na to at ang 1, 2, 3 na to almost parehas. Okay? Almost, hindi meaning na 100% na parehas. Kasi meron silang targets of 1.618. So, ang pagkuha ng targets sa ganyan, alisin ko lang itong mga drawing na to, ha. Alisin ko lang itong mga to. Wait lang, ha. Ang third wave kasi, ang minimum target niya, 1.618. Ang C-wave naman, ang minimum target niya, 1.272. Umaabot ng 1.618. So, paano kapag ang C-wave umabot ng 1.618? Hindi natin malalaman kung C-wave ba siya or third wave ba siya. Unless, so ganito ang kakalabasan na, drawingin natin saglit. So, pwede ang pinaka-target ng C-wave madalas 1.272. Okay? Pero umaabot siya minsan ng 1.618. Okay? So, dito, ang third wave naman, minimum niya para masabi nating third wave siya, 1.618 talaga. Hindi siya pwedeng lower. May times minsan lower siya, pero minsan kasi hindi perfect yung market, no? Nakakalabasan, pag andi dito lang ang third wave, pwede na masabing third wave na agad yun. Hindi siya ganun ka-perfect ang market ang nakakalabasan. Okay? Pero pag sinabi natin significantly low, mababa, hanggang dito lang yung third wave, mababa yung probability na third wave yun at most likely C wave lang yun. Okay? So, ang kakalabasan, hindi natin alam ano ba to, ABC correction ba to o 1, 2, 3, 4, 5 ba to. Hindi natin alam. So, para ma-invalidate ang ganitong klaseng yung kung malilito tayo kung C wave ba siya or third wave ba siya, ang dump neto kailangan mag-overlap sa A. Okay? Kailangan mag-overlap sa A. Nakalabasan na? Ibig sabihin, pinakita ko kanina, no, hindi tayo pwede magkaroon ng, so, yung one wave. Ito yung one wave, di ba? One wave. Kapag ang number 4 bumagsak below 1, ano nangyayari? Na i-invalidate. So, ibig sabihin, itong push down na to, pag nalagpasan niya ang A wave, basically, sinasabi niya, nalagpasan niya ang one wave. Itong 4 wave, nalagpasan niya ang one wave. Ang kakalabasan, magkakaroon tayo ng pattern trading dyan.
na meron tayong expanding wedge. Nakaroon tayo ng expanding wedge. Ganyan. Na madalas nagbe-break to the downside. Okay? Madalas nagbe-break to the downside. Okay? So, papakita ko sa as prime example yung kahapon kung bakit almost perfect to the dollar accuracy ko nababasa yung market. Punta tayo ng 15 minutes. Yan, dito. So, meron tayo potential na 5 waves dito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Potential lang. At meron tayong 1 wave dito na 1 wave. Yan sa area yan. Okay? So, makikita natin 1 wave, ha? So, lalagyan natin ng linya ang 1 wave. Makikita natin ang sinasabi ko kahapon, ang 41,650 area dapat hindi mabe-break. Okay? Dapat hindi mabe-break. Kasi ang kakalabasan, meron tayong A, B, C. Okay? A, B, C. At dyan na dapat mag-reject ng malakas. So, para malaman natin na hindi ito some sort of C wave lang, or kailangan para ma-confirm natin na C wave lang to, kailangan ang dump na ito ma-invalidate niya ang A. Okay? Ibig sabihin, kailangan mag-lower targets to sa A. Okay? So, dito natin madodrawing ulit yung expanding wedge. Na ganyan. Na madalas nagbe-break to the downside. Pero hindi nangyari. Saan siya nag-bounce? Exactly dun sa A wave. Exactly sa A wave. Ibig sabihin, may chance na may kasunod na malaking pump to. Okay? Anong rule sa one wave? Kapag medyo nababalikan natin yung one wave, nagkakaroon tayo ng some sort of invalidation, no? So meron tayong one wave dito, hindi to exactly pasok sa impulse wave theory, pero ang one wave natin importante, lalo na tong C wave na to, kapag na higher high natin, nagkakaroon tayo ng break. Okay? So may possibility na hindi 3, 4, 5 to na ganito. Baka ito pa lang ang 3 at ito pa lang ang 4 at meron pa tayong lower targets na 5 na ganyan. So ibig sabihin may potential na ABC correction din to. A, B, C correction, then magpa-pump. Okay? So then magdadalawang isip si BTC or yung sa TA natin kung alin ba talaga, kung may 4 ba tayo at may 5 tayo, or ito na ang C, then magpa-pump na. Okay? So, nakakalabasan, ang invalidation target natin, itong 1. Kapag nag-break tayo dyan, invalidated, expect natin may pump pa tayong kasunod. Saan natin makikita ang malalaking pump? Dito. Okay? So, gets na, no? Ayun yung mga rules ng impulsive theory. So, ang 1 dapat hindi na-overlap ng 4. Ang A wave hindi dapat na-overlap ng rejection or ng bounce, no? Kapag nag overlap, kakalabasan, mako-confirm natin na ABC correction to. Okay? Mako-confirm na ABC correction, then may continuation to the downside. Okay? Kasi ang makikita natin dito, no? 'Di ba nga yung second wave at fourth wave laging ABC correction. So kung dito ang fourth wave, yan. Kung dito ang fourth wave, dapat ABC lang to. A, B, C lang. Pero pag nagkaroon ng isa pang move yan, lagpas 3 waves na yan. Okay? Ibig sabihin, invalidated. Hindi na pwedeng maging fourth wave to. At may expect natin, meron tayong higher targets. Okay? So, ano lang yun, para siyang computer coding if-else statement. If 41,650 is breached, pump, else dump. Dito naman sa area to, meron tayong ABC correction. ABC. Kapag nag-breakdown dito, dapat magda-dump, no? Pero hindi, nag-bounce. If 41,150 is breached, dump, else pump, kakalabasan. Okay? So ganun lang siya kasimple, no? Para siyang ultimatum lagi. Bibigyan ka ng decision. Makikita mo yung mga decision point. Ito ang mga decision point. At meron din tayong some sort of decision point dito. Meron na naman tayong decision point dito. At ito, meron tayong A, B, C potential dito. At mag-aaroon na naman tayo ng decision point dito sa mga area to. At ang kakalabasan, be-breakdown ba? Magiging third wave ba to? Magiging third wave o magiging C wave lang? No?
At magbabounce pa to. Kapag C wave lang to, magbabounce. Kapag third wave, dediretso pababa. Okay? So, ayun ang pinaka-basic ng impulse wave theory, no? Marami pang marami pang pwedeng pag-aralan sa impulse wave theory. Double check nyo na lang sa internet, no? Kasi hindi ko lahat yan matuturo. Kaya ang pinag-uusapan natin dito sa longer time frame na kung bullish na ba or bearish si BTC, actually di natin alam kasi di pa tayo nakakalabas ng mga decision point. So meron tayong last na to. Meron tayong 5 waves dito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. At meron tayong potential na sabihin natin, hindi natin masasabi kung ABC or 1, 2, 3, 4, 5 to, pero kung 5 waves to, ganito ang itsura. 1, 2, 3, 4, 5. Tatandaan natin, kapag meron tayong 5 waves, kailangan nag-e-end siya ng 5 waves. For example, ang C wave, ito, A, B, C. Kapag nakakita tayo ng 5 waves dito, zigzag correction, 1, 2, 3, 4, 5. Walang structure na after ng 5 waves na ganito, bigla magpapump. Walang structure unless itong structure na to ay maliit na structure ng mas malaking structure. So for example, ang kakalabasan nito ay meron tayong paano ba to? Kailangan makita ko yung sitwasyon para masabi ko kung paano ba to, teka. Di ko masabi, wala akong ma-imagine na sitwasyon so mamaya baka makahanap tayo, pero ganito, madalas walang structure na after ng 5 waves magkakaroon ulit ng 5 waves dito unless ito example pala, unless ganito ang structure na ginagawa. For example, ito pares to dito na meron tayong potential na ABC dito na A, B, C na malaki. So alisin ko na to, alisin ko lang. May potential. So hindi pwede mag-pump to ng 5 waves agad. Pero pwedeng mangyari kapag andi dito ang 4th wave at andi dito ang 5th wave. Okay? So meron tayong 5 waves dito. Meron tayong isang base dito na pwede maging ABC correction dito. Pero kapag ganito ang wave count natin, meron tayo. So alisin ko lang tong alisin ko lang tong ABC na to. Ang kakalabasan, ang ABC correction natin ganito. A, expanded flat. B, higher high. C, lower low. Then magpa-pump. So ang C wave ay magiging 5 waves. Okay? Then dito papasok yung panibagong 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Kaya meron tayong 5 waves dito. Meron din tayong 5 waves dito. Pero actually, C wave to. C wave, 5 waves. So hindi pwede in terms of yung macro impulses, macro corrections, hindi pwede after ng 5 waves pababa na macro, magkakaroon ulit tayo ng macro na 5 waves pataas. Hindi pwede yun. Okay? Ang pwede lang magkaroon ng gato A, B, then magkakaroon tayo ng mini 5 waves para sa C. 1, 2, 3, 4, 5. Then magkakaroon tayo ng C wave to. Then magkakaroon tayo ng impulse 5 na 5 waves ulit. 1, 2, 3, 4, 5. So sabihin natin pwede maging third wave to or pwedeng maging fifth wave yan. Or sabihin natin first wave pwede. 1, 3, or 5 yan ang labasan. Okay? Ito lang ang mga times na nagkakaroon tayo ng dalawang 5 waves na opposite directions. Okay? Pero kung babasahin natin yan ng impulse wave theory, etong buong to ABC, etong buong to impulse. Okay? So alternating yan alternating. After ng ABC, meron ulit isang impulse. After ng isang impulse, meron ulit na ABC. After ulit ng ABC, meron ulit na impulse. So ganun lang 'yon. Basically ang pinaka-itsura niya ganito lang Ito basically ito na yung pinaka-itsura niya. Impulse, ABC. Impulse, ABC. Impulse. Then dun mag-end. After mag-end dito, meron tayong isang malaking impulse. ABC. Ito ang mas macro impulsive theory. So sabihin natin kung ABC to, impulse, ABC ulit.
impulse, ABC, kung saan man siya maaarating. Okay? Then pwede siya magkaroon ng correction na kakalabasan, hindi na yan ang i-correct, no? Baka itong buong market na to i-correct na isang impulse correction, ganyan. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan yan, ha? Pero napakalabong mangyari na ito. Gusto ko lang i-point out in exaggeration, no, na every pump may dump. Okay? Every pump may dump sa impulse wave theory. Pero obviously, hindi mangyayaring ganun kalaki yung dump, no? Okay? Exaggeration lang yon. Pero yun yung pinapoint out ko, no, na every pump may dump. Every pump may dump. Every pump may dump. So, bakit yung ibang dump mas malalaki sa mga normal pumps? Kasi ang dinadump na nito itong buong to, no? Itong buong to dinadump. Itong buong dump na to dinadump tong buong pump na to. Okay? So, ganun lang kasimple ang impulse wave theory. Kailangan lang natin maging masanay sa invalidation targets at mapipinpoint accuracy natin mahanap ang mga levels. Re-recommend ko pag-aralan nyo yung fib retracement at yung fib extension, no? Pag-aralan nyo tong dalawang to, okay? Kasi lahat ng mga almost lahat ng impulses dito, lahat ng correction may mga technical targets ng Fibonacci, okay? So ibig sabihin kailangan nyo i-google yun. Na for example, ang third wave umaabot ng 1.618. Okay? Pag lumagpas siya ng 1.618, mas maganda. Okay? Pero pag hindi siya lumagpas ng 1.618, medyo delikado yon. Sa C-wave naman, parang gano'n. Example, sa C-wave, umaabot siya madalas ng 1.272. Umaabot rin ng 1.618, pero minsan, kapag hanggang 1.272 lang, or more like, kapag umabot ng 1.618, biglang nagda-drop yon, no? Or nagre-reverse. Ibig sabihin, completion ng C-wave lang yon ang kalabasan. Then, malalaman natin na complete talaga siyang C-wave kapag na-invalidate niya yung A-wave, no? Ganyan. Biglang bumagsak siya below A-wave, completion ng C-wave na to. Okay? So, yung confirmation targets na ito malalayo, no? So, kakalabasan dito sa BTC, ang pinagtatalunan, kung A, B, C, or baka 4, 5, then meron tayong actually 4, 5 pala, ganyan, 4, 5. Ito ang part na kung saan tayo pwede magdalawang isip dyan kung magbe-breakdown ba tayo na matindi, kasi meron na tong A, B, C na B wave, at magkakaroon tayo ng C wave. Kung hindi naman, pwedeng first wave, second wave, third wave, at nasa gitna tayo ng malaking third wave, fourth, fifth, para makaabot tayo dito banda ng final fifth wave. Okay? So ayun ang impulse wave theory. Malakas na indication, pero yung sa longer time frame medyo malalayo ang technical targets niya or malalayo ang invalidation targets niya. For example, ang invalidation targets nito, para masabi natin medyo bullish na tayo, or sabihin natin almost confirmed na bull market na tayo, kailangan niya ma-break to. Para masabi natin bear market pa rin tayo at gagawa tayo na C wave na malaki, kailangan niya ma-break tong A, B, C, A wave. Ito ulit A wave . So kapag bumalik siya dito sa 31K area, yan, may possibility na mag-drop tayo matindi. Okay? Kasi mag-aaroon tayo ng zigzag correction, A, B, C, D, E. I mean, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Mali pala, A, B, ano ba to? A, B, C, sorry. B wave. No? Then magkakaroon tayo 1, 2, 3, 4, 5 C wave. Okay? So ganun lang kasimple ang impulse wave theory. Actually medyo hindi siya ganun kasimple, medyo kabisado ka lang kasi siya talaga sa ngayon. Pag-aralan niyo na lang sa yung extrang info sa internet, no? Nakalabasan. So ayun siguro update natin at yung medyo mahabang tutorial na ng impulse wave theory at ng correction. Basic lang siya, no? Tapos meron pa tayong mga meron pa tayong mga Elliott triangle wave. Ginagamit ito madalas sa corrective move na triangle patterns. So siguro last one na to, no? Last one na siguro to. Ito, no? So for example, meron tayong ABC correction dito. A, B, C correction. Meron tayong triangle wave dito. Triangle, descending triangle to, no? Makakabilang tayo ng 5 dito of some sort. So basically mali itong B wave natin, baka dito ang B wave natin. Nakakalabasan, meron tayong
ang bilang dito, actually baka dito to, no? Baka ganyan yan. Yan. Triangle wave, no? Meron tayong A, baka dito yung B, C, D, E. Anong kakalabasan after ng E wave? Bagdadampa ng isa pang C wave. Okay? So mga triangle wave, pwedeng ganito ang itsura niya na. Okay? So ganito lang kasimple ang triangle wave. Madalas sa correction to, no? Okay? Ang WXY, XZ, hindi ko siya kabisado, pero ang alam ko madalas 3 waves lang sa loob ng ng waves yan. So ito for example, no, last one sa ang pinaka argument dito, meron tayong WXY XZ dito at lahat to tig 3 waves lang. Meron tayong ABC, meron tayong ABC, meron tayong ABC, meron tayong ABC, at meron na naman tayong ABC. So ang pina-point out ng mga tao dito, baka WXYXZ tong buong correction na to at magpapump na tayo kasi corrective move tong WXYXZ. Okay? At sa loob nun puro titig 3 waves. Okay? So ayun, siguro update natin. Possible mangyari to, pero hindi ko kasi kabisado to, no? Mas nagre-rely ako sa yung pinaka basics, yung kasi ang madalas na nangyayari, no? Kung ano ang mas napapansin ng mga tao, kung ano yung mas maraming ginagamit ng mga tao, most likely ay nang magbibigay ng mas malaking indication, no? Ang masasabi ko. So for example, ikaw lang gumagamit ng ng sabihin natin SMA 5, ikaw lang gumagamit ng SMA 5, no? Nare, moving average 5, ikaw lang out of lahat ng mga tao. Hindi masusunod yung TA mo, no? Kasi walang nakakita ng ginagawa mo, or like yung nagpapagalaw kasi ng market yung mga tao, yung mga basically mga traders din. Kung hindi rin nila nakikita mo sa gawa-gawa mong TA, ang kakalabasan hindi nila makikita yun as some sort of support, o hindi nila makikita yun as some sort of resistance. Ibang level sila titingin. At ang nagpapagalaw ng market, mga tao, hindi yung technical analysis, no? Okay, so ayun lang yung point ko, no? Na mas preferred ko yung mas marami ang gumagamit. Ito, medyo marami gumagamit na ito, tsaka ito medyo bihira. Ito, masasabi ko, may mga gumagamit pero masyado nang komplikado para sa maraming tao to, para matutunan, no? Masyado nang komplikado para masabi natin, okay, aaralin ko ba to or hindi na, ganon. Kasi ang mas marami nakakita, ang majority ng mga tao na nakikita sa impulse wave theory, so, or basically lang Elliott impulse wave, etong basic na impulse wave theory at corrective wave na itong dalawang to. So ayun lang siguro masasabi ko, no? Ingat tayo sa trades. Wala tayong trading idea. Yung trading idea natin, ganun pa rin. Napakita ko na yung pinakaunang update natin doon sa intro natin. So ayun na yung trading idea natin for the day. So ayun lang, ingat sa trades at GG's boys.